ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga ka-journey, katulad ng sabi ni Pastor Robel. Ayan, sige po sa ating pasisimula, tayo pong manalangin.
Panginoon, maraming salamat po ngayong hapon sa mga anak mo na naka-tune in ngayon at sa mga magtu-tune in pa lang. Dalangin namin, Panginoon, yung pangunguna mo sa araw na 'to at yung mensahe mo, Panginoon, ay aming maunawaan, maisabuhay, Panginoon. Maraming salamat, itinataas ka namin sa oras na 'to. We cancel every internet interruption, Panginoon, at bigyan mo kami ng focus sa pakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa ating mga viewers, i-share nyo lang po yung ating live para marami tayong maabot. So, tayo pong magsimula na. Ngayon po, ngayong araw na to, ito po ang ating 40th day ng ating journey. Di ba po, sobrang bilis lang ng araw, 'di ba? Iniisip ko kanina, sabi ko, grabe, 40 days nang nakakalipas talaga. Parang day one lang, no, magkakasama tayo. So, hindi man tayo magkakasama ng personal, pero ayun, sa mga comments natin, nakikita natin kung sino talaga yung yung talagang naka-tune in mula day one. Nakikita talaga ng yung mga naka-tune in din, syempre tayo, nakikita natin yung mga isa't isa. So, sobrang nakakatuwa kasi sa ganitong platform. And habang nagpe-prepare ako, sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mong ituro sa amin ngayong araw na to sa 40th day namin. Kasi sabi ko, 40 days nang nakalipas, ang dami na naming natutunan, ang dami ng speakers na nagsalita. So, ano pa po ba yung gusto mong ituro sa amin ngayong araw na to? Kasi, naniniwala po ako na ang salita ng Panginoon, di ba, palaging bago. So, syempre po, dahil, yun nga, katulad ng sinabi ko, marami ng mga nagdaan na speakers eh. Gusto ko, Lord, talaga yung ibibigay mo sa aming salita ngayong araw na to. Talagang yun yung word mo sa amin. Dahil 40 days na magkakasama kami. So, habang nagpe-prepare ako, sabi ko, 40 days? Sabi ko nga, 40 days na, pang 40th day na. So, ano bang significance nung 40 days? Sabi ko, ano bang meron sa 40? So, nagpe-prepare ako kagabi. Habang nagpe-prepare ako, March 4, sabi ko, sige, itutulog ko muna, gano'n. So, tapos kaninang umaga ko na lang natuloy po yung ituturo ko habang nire-review ko siya. Tapos, nangusap sa akin yung Panginoon na habang nagta-type ako, sabi ko, thank you Lord sa word mo, ganyan. Tapos, yun nga po, nakatitig ako sa 40. Sabi ko, 40 days. Tapos, nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, gusto ko yung message mo, eksakto, ngayong 40th. Gusto ko tatatak sa amin, yung pang 40th namin. Dahil sobrang haba ng magkakasama namin. Siyempre, gusto ko yung salita mo, Panginoon, yung i-reveal mo. Talagang masasabi ko, eto, pang 40 days talaga. So, as I was searching, preparing, sabi ko, ano bang ibig sabihin ng 40? 'Di ba? Maraming significance ang 40 sa Bible, maraming kaganapan. So, matatakil natin siya mamaya. So, ano ba ibig sabihin ng 40? Sinearch ko siya sa Hebrew. Ang meaning nito, sa 13th letter of Hebrew alphabet, ito daw po ay mem. So, ganyan siya isulat. Parang letter N siya, di ba? Pero ang basa dyan ay mem. And its numerical value ay 40. So, bilib na bilib talaga ako. Sabi ko, grabe, Lord. Ito pala siya. So, ano ba ibig sabihin ng mem? Di ba? Yung mem na kilala natin, baka nickname ng iba. Katulad nung sabi ni Joyce kanina, yan yung tawag niya kay Ma'am Jazz, Mem. Mem Hasmin. Tapos yung kapatid niya, nickname si Ate Mem, di ba? Tinatawag. Pero ano ba ang ibig sabihin ng mem? Yung symbolic meaning po ng mem sa ancient Hebrew symbolism, mem represents water. Tapos sabi ko, water. Alam niyo po ba yung water na yan? Nung February 4, nagpe-prepare ako ng ituturo ko. Nung February 4, gusto ko po talaga ituro about sa water. Kasi po nung nagturo si Sister Miriam, tinuro niya about fire. Sabi ko, fire. Sabi ko, ayos din kapag water no? Yun talaga. So, nag-prepare ako ng para sa water, pero hindi yun yung ibinigay sa akin ng mensahe ng Panginoon nung February 4. So, kaninang umaga nga po, nung pagta-type ko, nakita ko doon, may naka-ready na akong PowerPoint. May title na siya. So, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi ito talaga yung salita na gusto niyang ituro sa atin ngayong araw na to. So, Word of God as a water.
Yun yung title natin ngayong hapon. Sige po. Um, ano po ba yung gusto nating pag-aralan? Magbibigay po ako ng 3. Alam kong marami pa, pero 3 lang po ito. Una, the word the word purifies us. 'Di ba? Alam naman natin na may mineral water, may purified water, 'di ba? So, ano ba ang ibig sabihin ng purify? It means to make something clean, free from impurities, dirt, or contamination. So, sa water, mahalaga yon, lalo na sa mga iniinom. So, sa atin, ang salita ng Panginoon, ito po pala ay naglilinis. Katulad ng sinabi ko kanina, yung 40, marami siyang significance sa Bible. Bibigay po ako ng isang halimbawa. Una po, yung, ano po, the rain falls in Noah's day for 40 days and nights. Di ba? 40 days and nights. 7 days from now, I will make the rains pour down on earth, and it will rain for 40 days and 40 nights until I have wiped from the earth all the living things I have created. 'Di ba? Bakit ba nangyari tong flood na to sa panahon nila Noah? Kasi sobrang gulo na ng mundong 'yon. Sobrang dami ng kasalanan na ang kailangan ng gawin ng Panginoon ay linisin yung mundo. 'Di ba? Ganun din sa buhay natin. 'Di ba maraming mga kailangang linisin, mga kailangang ayusin. Yung purity na sinasabi, 'di ba? Yung purification, makikita 'yon sa buhay natin. And napakahalaga na dapat alam natin yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Yun yung nabasa natin dito sa Genesis 7 to 14. Isa siya sa mga significant event sa Bible, 'di ba? 40 days and 40 nights na umuulan. Litong-lito ako dito dati. Akala ko 150 days na umuulan talaga. Ibig sabihin, hindi pala. 40 days and 40 nights pong umuulan nung time na yon, pero 150 days yung itinagal ng tubig. 'Di ba? Paglilinaw lang po. 'Di ba? Yun yung nangyari nung panahon na yon. So nung panahon ni Noah, kailangan linisin dahil nga po maraming mga kasalanan na. So kailangan ng panibagong mundo, ika nga, kasi 'di ba, lumubog na. So makikita natin 'yun dito. Ano pa bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagpo-purify? Sa Ephesians 5:25 to 26. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Kaya napakahalaga na alam natin ang salita ng Panginoon. Huwag natin sayangin, 'di ba? Ibinigay ng Panginoon yung buhay niya para sa atin, para tayo ay malinis. Meron tayong salita ng Diyos na tumutulong sa atin para bigyan tayo ng kalinawan sa mga bagay kung saan tayo naguguluhan, 'di ba? Bigyan tayo ng guidance sa mga katanungan natin, bigyan tayo ng Panginoon ng instruction, 'di ba? Mahalaga na dapat nagre-rely tayo sa salita ng Panginoon. Isang bagay po na nakita ko dito, sabi din sa John 15:3. Sabi po dito, you are already clean because of the word which I have given you, the teachings which I have discussed with you. Sa John 15:3 Amplified Version, and sa Tagalog po, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Malinaw na malinaw po na ang salita ng Panginoon po na meron tayo ngayon na pinag-aaralan natin sa 40 days na nagdaan, malinaw na malinaw po na ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng assurance ng kapatawaran po. 'Di ba? Maaaring sabihin ng iba na Kristiyano ka pa naman, nagsisimba ka naman lagi, mas madasalin ka pa nga, 'di ba? Pero ganyan ugali mo. 'Di ba may mga gano'n, may mga comments tayong maririnig. Katulad nung sinabi ko po, ang pagbabago hindi naman yun agad-agad, hindi naman yun instant. Pagkakilala natin sa Panginoon, the next day tayo ay banal na. Hindi naman po yun gano'n. Dumadaan tayo sa proseso. Kung may mga pagkakataon po na pakiramdam natin ay ibinabalik ng mga tao yung mga kasalanang nagawa natin, mga lumipas na. Isipin natin na
Yung Panginoon, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin, di ba? At muli siyang nabuhay para sa atin. Nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Malinaw na sinasabi niya sa salita niya, di ba? Malinis na tayo dahil sinabi ng Panginoon. At malinaw po na nababasa natin, na naririnig natin. So, wag natin hayaan na ibalik tayo ng mundo, 'di ba? Dun sa kasalanan na dati na nating ginawa. Panindigan natin, 'di ba? Tayo ay malinis na. Wag na natin hayaan na bumalik tayo doon sa mga bagay na dati na nating tinalikuran. Amen po ba 'yon? Yung purification na tinatawag po, yun yung paglilinis ng ating kalooban. Nililinisin ng Panginoon yung kalooban natin, and ano yon, makikita yon sa atin. Makikita yon sa atin sa pamamagitan ng mga actions na nakikita sa panlabas natin. Hindi natin pwedeng sabihin na nilinis na ako ng Panginoon, pinatawad niya na ako. Pero ang nakikita naman sa atin ng ibang tao, ganun pa din, walang pagbabago. So, mahirap pong patotohanan yon, 'di ba po? Mahirap patotohanan kung tayo mismo hindi nakikita sa ating magagawa. Kaya ang paglilinis po ng Panginoon, nagsisimula yan sa loob. 'Di ba po? Kaya ang Panginoon, tinatanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsisimula yan dito. So, lilinisin niya lahat, magpaayos tayo sa Panginoon, magpabago tayo sa Panginoon, and makikita yon paunti-unti sa buhay natin, 'di ba? Pero kailangan natin maging matapang, maging matatag sa pananampalataya na meron tayo. Amen po ba yun? So, it purifies, the word purifies us. Diba? Like water. Yung iba-ibang brand yung gamit eh. Diba? Hindi purified. Hindi ko lang alam kung anong iba, baka mineral. So, kuha po ba natin? Pangalawa po, the word sanctifies us. Ano ba ang sinasabi dito ng Panginoon? So, merong isang eksena ulit sa Bible. Ano ba yon? Sige po. Israel wandered in the wilderness for 40 years. 'Di ba kanina yung panahon nila Noah, umulan ng 40 days and nights. Ito naman ang mga Israelita nung time na yon. Nung time na sila ay anong tawag dito? Umalis na sa Egypt. Nung sila ay inutusan ng Panginoon na lisanin na ang lugar ng Egypt sa pangunguna ni Moises, 'di ba po? Sikat na sikat yung paghati ng dagat. Doon sila dumaan sa Red Sea. So yan yung mga panahon na yon. So 40 years yung inabot nila para marating nila yung promised land. Mababasa natin yun sa Deuteronomy 8 verse 2. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you and testing you to prove your character and to find out whether or not you would obey His commands. 'Di ba? 40 years. 40 years yung hinintay ng mga taga-Israelita para maabot nila yung yung lupang pangako na ibinigay ng Panginoon. Hindi ganoon kadali ang naging lakbayin nila. Kasi dumating sa point na yung mga taga-Israelita, nagmatigas sila, nagrereklamo sila ng nagrereklamo kay Moises sa mga pinuno nila na kesyo sana hindi na lang kami umalis ng Egypt, mas okay sa amin na alipin na lang kami, nakakakain kami doon, okay lang sa amin, magpakahirap kami, and so on. So, ang dami nilang naging reklamo nung time na yon na alam nila yung kautusan, ibinigay sa kanila yon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Alam nila yon, pero may mga times na hindi sila sumusunod. May mga nanatili naman po at mga sumunod sa salita ng Panginoon. At sila yung mga nakarating talaga doon sa ipinangako ng lugar na ipinangako ng Panginoon. So ano po bang ibig sabihin nun? Bakit the word sanctifies us? 'Di ba? Pag sinabing sanctify, ito yung nagpapabanal. To make holy, consecrate, or dedicate something to God. So tayo, kapag meron tayong salita ng Panginoon, alam dapat natin kung papaano tayo mamumuhay. Dapat alam natin kung papaano natin ito sinusunod. Dahil ang salita ng Panginoon,
Katulad ng sinabi ko nung kanina, ito yung nagbibigay sa atin ng guide, ng instruction, katulad ng mga natutunan natin ng mga nakaraan. Ito din ay nagko-correct sa atin. Amen po ba? 'Di ba? Katulad ng tinuro ni Sister Aiza no nakaraan. So, napakahalaga na kapag meron tayong salita ng Panginoon, ito yung panghahawakan natin para hindi tayo maligaw. 'Di ba? Sa John 17:17, sa New King James Version, sanctify them by your truth. Your word is truth. Dapat nasa atin. Alam natin na ang salita ng Panginoon ay totoo. Alam natin yon, 'di ba? Kung alam natin na totoo yon, bakit hindi natin sinusunod? 'Di ba? Yun yung medyo masakit na part eh. Alam natin ang pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa atin yung mga para sa atin. 'Di po ba? Alam natin yun eh. 'Di ba? So dapat yung katotohanan na yun, hindi yun maalis sa atin. Hindi yun mawala sa atin. 'Di ba? Sa Psalms 119 verse 9, your word I have treasured and stored in my heart that I may not sin against you. Kung ang salita ng Panginoon po ay nasa puso natin, 'di ba? Masakit sa atin na makagawa ng bagay na hindi makalulugod sa Panginoon. 'Di po ba? Kasi alam natin ang katotohanan eh. 'Di ba? Sa mga mahal nga lang natin sa buhay, 'di ba? Sa mga halimbawa sa kapatid, 'di ba? Kapagka alam mong magagalit siya pagka hiniram mo yung damit niya nang hindi nagpapaalam. Mga simpleng ganun lang, 'di ba? Alam mong magagalit pero gagawin mo pa din. Paano pa kaya yung mga bagay na against na sa Panginoon, 'di ba? Kung alam natin ang katotohanan, alam natin ang katuruan na 'yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Maging matibay tayo. Sundin natin kasi para sa atin din naman eh. Tayo din naman na magbe-benefit nun eh, 'di ba? Katulad nitong mga Israelita na to, 40 years silang naglakbay. 40 years marami silang pinagdaanan, 40 years ng reklamo, 40 years ng 40 years ng paggawa ng kasalanan, 40 years ng pagsunod. Maraming mga nangyari ng 40 years na yon eh. 'Di ba? Pero the end of the day, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Ipinangako niya na ibibigay niya sa kanila yung lugar na para sa kanila. Yung pangako na yon, hindi yun napako. Ibinigay yun ng Panginoon. Natagalan lang. Pero may dahilan. 'Di ba sa Deuteronomy, sinabi doon kanina to find out whether or not you would obey His commands. 'Di ba? May dahilan ng Panginoon. Maaring sa mga oras na to, siguro meron tayong ipinapanalangin, hinihingi sa Panginoon na matagal na nating ipinapanalangin pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nare-receive. Pwede kasing kaya hindi natin siya nare-receive pa kasi hindi talaga siya ngayon dapat na ma-receive natin. Kasi kapag minadali natin yan, ngayon natin nakuha, for sure, mabilis din siyang mawawala. Pero kung hihintayin natin yung takdang panahon na ibinigay ng Panginoon, yun talaga, pangmatagalan. Masasabi natin may forever, 'di ba? Kasi sa mundong ginagalawan natin ngayon, 'di ba? Marami nang mapanlin lang eh. Minsan ikaw na yung tama, parang kasalanan mo pa, 'di ba? Sinabi mo lang naman yung dapat, sinabi mo yung totoo, pero parang kasalanan mo pa. Lakas beya, 'di ba? Ba't parang kasalanan ko, 'di ba? Usually kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, minsan parang sila pa talaga yung mali eh. Pero tayong mga Kristiyano, tayong naniniwala sa katotohanan, alam natin ang totoo, dapat manindigan tayo sa katotohanan. Kasi katulad ng sinabi ko, 'di ba? May dahilan ang Panginoon bakit hindi pa sa atin binibigay yung mga bagay na ipinapanalangin natin. May dahilan ng Panginoon, marami. Syempre, hindi natin alam kung anong dahilan niya eh. Pero tayo, anong kailangan natin gawin? Manampalataya, maniwala na ibibigay niya yon one day. Na kahit na anong mangyari, susundin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Kahit minsan mahirap, yung hindi ka lang basta, alam niyo po kapag naiinip, yung pakiramdam ng inip na inip ka, mahirap yun eh. Kasi bukod sa naiinip ka na, nabuburingot ka pa. Alam niyo po yun. Tapos parang ang dami mo nang naiisip. Parang
kung ito sana ginawa ko, hindi sana nandito na ako ngayon. Kung ito sana, baka mas ganito na ako ngayon. 'Di ba marami tayong mga ganong tanong sa ano natin. Pero katulad nung sinabi ko po, baka yung pinagdadaanan natin ngayon, testing process lang, 'di ba? Katulad nung ano, sinulat ko dito, ang Panginoon ay ano, sapat na sa ating mga tapat, 'di ba? Basta magtapat lang tayo sa Panginoon, ibibigay niya yung pangako na nakalaan sa atin. Huwag tayong susuko. Kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo, huwag kang susuko. Kaya natin 'to, 'di ba? Hindi lang natin alam kung hanggang kailan, pero huwag kang susuko. Dadating yung panahon na marireceive mo yung blessing na para sa'yo. Amen po ba yun? So, panghawakan natin ang salita ng Panginoon dahil yun yung ating magagamit. Katulad nung sabi ni Tita Nenet, ni Pastora, 'di ba nung kahapon, sandata, 'di ba? Maaring sandata natin siya. So, amen po ba 'yon? Pangatlo po, the word sustains us. 'Di ba? Nagbibigay lakas sa atin. Nung merong kwento sa Bible, another significance event ulit ng 40. Ano po ba 'yon? Jesus fasted 40 days and nights and was tempted. Sa Matthew 4:2 to 3, NLT version po. For 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, "If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread." Diba? Even Jesus, diba? 40 days and nights siyang naka-fasting. Diba? Imagine, grabe, sino tayo para magreklamo? Diba? Sino tayo para magreklamo sa Panginoon na nahihirapan tayo? Siya mismo, na-experience niya ang mag-fasting. Lalo na ngayon, naalala ko, may fasting na tayo para sa darating na Holy Week. Ma-segue ko lang, diba? Nung iniisip ko anong ipa-fasting ko, baka mahirapan ako po. Share ko lang kasi may work ako. Kaya ko anong ipa-fasting ko. Medyo medyo hindi na kasi ako sanay nang hindi nagbe-breakfast. Tas di na rin ako sanay nang hindi nagdi-dinner. So, hirap na hirap ako. Pero nung nabasa ko to, sabi ko, sino ako para magreklamo? Talagang na-review ako Kasi si Jesus nga, di ba, 40 days. So, ma-share ko lang din po. Baka may nakaka-experience. Pero, malinaw po dito na 40 days and 40 nights. Di ba? Sobrang tumatak talaga sa akin to na sa dami-dami nating na-experience, 'di ba? Sa dami-dami natin na-experience dito sa mundo, 'di ba? Hamunin man tayo ng demonyo, kung ang Panginoong Hesus na pagtagumpayan 'yon, 'di ba? Kaya din natin kasi kasama natin siya. Sabi dito, the word sustains us, nagbibigay lakas sa papaanong paraan. Si Jesus din mismo ang nagsabi. Sa Matthew 4:4, but he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Diba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Diba? Ang pagkain na tinapay, nagbibigay ng lakas sa ating pisikal na pangangatawan. Pero ang salita ng Diyos, nagbibigay po siya ng sustansya sa ating mga kaluluwa. Yun po ang katotohanan. Tayo pong mga Kristiyano, may mga pagkakataon na pakiramdam siguro natin, pagod na pagod tayo, nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo. 'Di ba? Baka kulang tayo sa kain. Baka kulang tayo sa kaing espiritual. Yun po, dapat mas pinalulusog natin yung mga kaluluwa natin kaysa sa katawang pisikal natin. Even Job po, sabi niya dito sa 23 verse 12, sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw kong pagkain. Kasi di ba po, yun naman talaga dapat balanse lang. Diba? Kung papaanong mas madalas tayong mag-food trip, dapat yung kasiga-siga natin sa pagkain physical, dapat ganun din po yung
pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Amen po ba yun? 'Di ba? Ngayon usong-uso na yung mga unli foods, unli rice, mga ganyan. Dapat meron ding unli word of God no. Tapos free. Yun hindi na tayo kailangan magbayad tapos hindi pa rin natin ina-avail, no? So, yun yung katotohanan. Medyo lang talaga, painful, pero yun po ay yun ang katotohanan. Kailangan natin siyang tanggapin. So, hindi pa naman po uli ang lahat. Pwede pa natin pakainin yung spiritual nating pangangatawan. Amen po ba? At sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nanonood online na talagang busog na busog ang kaluluwa. 40 days tayo magkaasama, 'di ba? Na mas pinalulusog pa natin ang spiritual nating kaluluwa. Congratulations sa atin. Huwag tayong manawa, huwag tayong mapagod, no? At syempre po ang pinakamahalaga, ibahagi po natin. Amen po ba 'yon? Sa John 4 verse 13 to 14. Isa pa po. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanman mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po dito na tubig na to, walang iba kundi si Jesus po. 'Di ba? Katulad nung sinabi ko, yung tubig na iniinom natin ngayon, literal. After natin uminom niyan inom tayo ng tubig ngayon. After, sabi natin 3 hours, 'di ba, mauuhaw tayo ulit. Iinom tayo at iinom ulit. Pero, kapag ang Panginoong Jesus ang tinanggap natin, 'di ba? Ang tubig na tinanggap natin, sabi dito, kailanman hindi tayo mauuhaw na. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At na-receive na natin 'yun. Amen po. Sa mga nananampalataya sa Panginoon sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po 'yun. Meron na tayo noon. May buhay na walang hanggan na tayo. Kailangan lang po natin gawin, pagyamanin at ibahagi ito sa iba. Amen po ba 'yon? Kasi alam natin na ang tubig ay pangunahing pangangailangan ng tao. Di po ba? Mas kayang mabuhay, mas kayang tumagal ng tao na siya ay nabubuhay kung tubig lang ang iinumin niya kesa puro pagkain. Sabi, di ba? Sabi, kayang magtagal ng tao na buhay siya sa loob ng 1 linggo na puro tubig lang. Pero syempre, depende pa rin sa physical build. Ako, feeling ko, sa payat kong to, baka kung tubig lang ako, baka hindi ako tumagal ng 7 days. Aminado naman po ako. So, kanya-kanya din. So, kung physically fit ka talaga, tapos water lang for health purposes, baka pwede. Kasi ang water ay nagki-cleanse siya ng ating mga katawan. So, tayong mga Kristiyano, dahil ang Panginoon ay nasa atin na, 'di ba? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ibahagi na lang natin siya sa iba. Katulad kung papaano natin kailangan ng Panginoon sa ating mga buhay. Baka may mga iba pang mahal natin sa buhay na uhaw spiritual, na minsan hindi pa nila natikman yung tubig na galing sa Panginoon. Tayo pong mga nakakakilala na tayong nakakalam, tayong nakaranas, tayo po dapat yung magbahagi nun. Amen po ba yun? 'Di ba? Sa akin pong pagtatapos, dito sa mundong ginagalawan natin, alam po ba natin na 71% of our planet is water. Diba? 71% tubig. Nung nabasa ko to, grabe po. At 3% noon ay fresh water. Sabi ko, grabe, sobrang laki ng sakop ng tubig sa mundo. And tayong mga tao, about 60% of our body is water. Yung babies, mas marami po. 75% yung water na meron sa kanilang mga katawan. At panghuli po,
Ang water po ang pinakapangunahing kailangan ng ating katawan. Tayong mga tao po, kapag walang tubig ang ating katawan, katulad nung sinabi ko kanina, primary need siya. So, mas bibilis ang buhay natin. Kaya, importante po yung tubig sa atin. Lalo na yung mga hindi po masyadong umiinom ng tubig dyan. Di ba po? Bukod sa nire-remind tayo ng Panginoon na uminom ng tubig, pangalagaan yung physical nating pangangatawan dahil regalo niya po ito sa atin. Yung tubig na tinutukoy dito ng Panginoon na pagyamanin natin, yung salita ng Panginoon. So katulad ng sinabi ko po kanina, na kung paano nating inaalagaan, binubusog ang ating physical na pangangatawan, dapat ganun din natin pinahalagahan yung spiritual nating mga buhay. Sa 40 days and 40 nights na nangyari yung flood na yon, nakalagay po dito na nare-remind tayo ng Panginoon na may mga kailangan talagang alisin sa buhay natin. 'Di ba? Maybe painful, masakit talaga siya. Mga times na sobrang mahal natin yung isang bagay o yung isang tao, pero kailangan siyang alisin ng Panginoon. Yung 40 days and nights na yon na umulan sa panahon nila Noah, nire-remind tayo ng Panginoon na magtiwala sa proseso niya. Kasi bibigyan niya tayo ng mas magandang kapalit. 'Di ba? Yun yung panghawakan natin. Sa 40 years in the wilderness of Israel, pagpapatunay na mahirap man po yung pinagdadaanan natin, hindi tayo papabayaan ng Panginoon dahil siya ay sapat sa mga taong tapat. At panghuli po na gustong i-remind sa atin ng Panginoon, sa 40 days and nights ni Jesus na nag-fast siya at siya ay na-tempt. Just like we cannot live without water, our souls cannot thrive without Jesus and God's Word. So, yun po yung tandaan natin ngayong gabi. At yun yung mensahe sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? Sige po, hayaan niyo pong manalangin ako ngayong gabi. Tayong yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong buhay na ibinigay sa amin, Panginoon. At sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbasa ng iyong salita na hindi sa amin ipinagkakait. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga anak na nakikinig, Panginoon, sa mga oras ito. Mula nung day 1 hanggang ngayon, God. Salamat sa iyong mga anak. Naniniwala ako, Panginoon, kung sila man po ay may hinihiling sa iyo, Panginoon. Alam kong ikaw ang magsasagot ng kanilang mga panalangin. Salamat sa iyong salita na aming napag-aralan, Panginoon, at pinag-aaralan. Salamat anumang aming pinagdadaanan sa mga oras na to, hayaan mong sa iyo kami kumapit, sa iyo kami manampalataya, maniwala, Panginoon, na malalampasan din namin itong mga bagay na to, itong pinagdadaanan namin. Dahil alam namin na ikaw ay may pangako sa amin, pangakong magandang buhay, magandang kalusugan, Panginoon, pangako para sa darating na hinaharap. Salamat, Panginoon, patuloy niyo po kaming gawing matatag, malakas, Panginoon, matibay ang aming pananampalataya, Panginoon, upang anumang hamon na aming kaharapin, Panginoon, ay makayanan namin, Panginoon, at malampasan dahil alam namin na kasama ka namin. Salamat, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nagkulang. May mga times na nileneglect namin yung salita mo, Panginoon. May mga times na nalilibanan namin mag-pray. Humingi kami ng tawad, Panginoon. At sa mga oras na to, tulungan mo kami na makapagsimula ulit, Panginoon, ng panibagong buhay na mas malalim pa yung relationship namin sa iyo, Panginoon. Mas magbabasa kami ng iyong salita, mas mananalangin, Panginoon, at dadalo, Panginoon, sa sambahan. Hindi lang kung may pagkakataon, Panginoon, kundi magiging intentional kami, Panginoon, sa pag-worship sa iyo sa aming sambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nakikinig. Every person, Panginoon, na nire-represent na kanilang mga pamilya, ingatan mo sila, samahan, balutan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin at dinadakila, sinasamba at tinataas ngayong araw na to. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Today po ang ating ika-40th
pa lang po ng journey. Baka po isipin nyo last day na ngayon Hindi pa po. Pang 40 pa lang po. So bukas po, sama-sama ulit tayo na mag-tune in sa ating Journey in the Word. Pang 41st na tomorrow. So, ayun po, wag po tayong manawa na i-share ang ating live. So, 6 p.m. po tayo bukas. So, magandang gabi po sa bawat isa. Congratulations po sa ating mga nandito, matibay. Talagang sama-sama. So, ayun po. God bless po sa ating lahat. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan. Nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok